Marami na namang kaganapan sa ating maghapon. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa aming panibagong araw. At ito mga mare, kagigising ko lang. Tinanghali nga ako ng gising kasi nga naka-duty ako kagabi. At napansin kong tong bintana namin ay ginawa palang blackbird ng bunso namin. So tingin nyo mga mare, ano kaya itong dinrawing ng anak kong pasaway? Hindi lang pala dingding ang may sira sa amin, pati takip na rin ng bintana. Hindi ko nga alam ang mararamdaman ko dito kung maiinis ba ako sa anak ko, matatawa ako dahil sa drawing niya. Napakarami na talagang materyales na dapat palitan dito sa bahay namin at ito ang kabuuan ng aming sala. Maliit lang siya mga mare kasi ito yung dating kwarto ng mama at papa ko. Tingnan nyo naman yung dingding na pinagdikitan ko ng wall bricks. Sayang lang ang pera at effort ko talaga dito dahil nga marami kaming pusa at sila talaga ang dumali nito. At ito pala mga mare yung nilabahan ko nung isang araw, hindi ko pa nga siya natitiklo. Meron din kasi akong ginagawa mga mare kaya hindi ko siya agad natiklo. At syempre pagsapit ng Lunes, Martes at Miyerkules ay naka-duty ulit kami. Siguro mga mare, mga bandang alas 7 na to ng gabi at dito pa rin kami nakapwesto. Sobrang init na talaga ng panahon kaya kahit gabi ay mainit. At ito pala yung ginagawa naming report mga mare, may na-monitor namin kung anong oras ang dating ng truck ng basura. At pagkatapos ay kinukuha na namin ng picture tapos lalagyan namin ng caption tapos isisend namin sa GC namin. Ganun lang kasimple ang ginagawa namin sa trabaho namin at 6 na oras nga kami doon sa area. At syempre mga mare ay nanay tayo kaya kailangan natin ulit dumiskarte. At nagpapasalamat nga ako kay Lord dahil nga binigyan niya na kami ulit ng buyer. Alam talaga niya na meron kaming pangangailangan ngayon, walang-wala talaga kasi kami ngayon. At mabuti na lang ay nag-effort yung aking buyer na mag-down kagabi habang nag-duty kami, hintay ko rin siya. At meron akong pambili ng mga ingredients na gagamitin sa order niya. Pasensya na po at medyo seryoso talaga ako kapag ka nagtatakal talaga ako dyan kasi nga ayoko talagang magkamali ng takal. Alam niyo ba mga mare, dahil sa sobrang laki talaga ng tulong nito sa amin ng pagbibig, ay napupunan niya talaga yung aming mga pangangailangan, lalo na kapag walang-wala talaga kaming pera. Sa totoo lang mga mare, ay hindi talaga ako nag-aral ng baking class. Nanood lang ako ng mga tutorial sa YouTube. At pagkatapos ay may mga groups din akong sinalihan sa Facebook. Syempre sa una talaga ay mahirap, lalong-lalo na kapag baguhan ka pa lang. Noong mga araw na yun mga mare, natuto talaga ako mag-bake nung pandemic. Kailangan ko talagang matuto mga mare mag-bake dahil nga nawalan ng trabaho si Mr. At ito lang talaga yung source of income namin noon. Noon talaga mga mare ay malakas talaga. Sa isang buwan na ilang beses talaga ako nagkakaroon ng pa-order. At habang tumatagal talaga mga mare ngayon ay nagiging matumal dahil nga rin sa sobrang hirap ng buhay ngayon. At sino ba namang baker na hindi nakakaramdam ng tumal kundi ang mga home baker na katulad ko? Ngayon ay minsan na lang talaga kaming merong nabubuk. Ay Diyos ko, tingnan mo naman ang itsura ko dyan, parang init na init talaga. Pero sabi nga nila kahit daw matumal ay laban lang. At ito pala mga mare yung aking hinahalo kanina. Sabi nga nila ay kailangan magtiyaga ka sa iyong ginagawa katulad na lang ng pagbablog. Pasaan pa at mararating mo rin yung gusto mong marating. Talagang pagtsatsaga lang ating puhunan dito. At ito pala yung pangalawa ko, inaayos niya yung sapatos ng kapatid niya kasi nga papasok na. Ito na pala yung aking ginagawa kanina, malapit na rin siyang maluto. Kaya palagi talaga ako nagpapasalamat kay Lord dahil nga lagi niya kaming binibigyan ng mga blessings. At syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.